Kapag daw naniniwala ka na ang King James Bible ay inspired, isa kang kulto. Ayan. Yan po yung lumalaganap ngayon at marami po ang nalilito, kumakampi kasi kilala po nila yung pastor, naging part ng buhay po nila. Bakit kaya ganun pagka naging part ng buhay mo, yung isang tao, hindi ka basta-basta agad naniniwala na yun ay mali o nagkakamali siya. Okay? So, mas mabuting kakampihan mo siya kaysa sa iba. Pero bilang mananampalataya, sa paghatol ng Diyos ay alam po nating individual, no? Individual ang paghatol ng Diyos sa bawat sa atin. Hindi tayo tatanungin ng Diyos kung sino yung pastor natin pagdating po ng judgment seat. Okay? Kaya po mahalaga mga kapatid na tayo magdedesisyon sa anumang ating pong sasampalatayanan, mga kapatid. Sino man po ang nagturo, mga kapatid, kinakailangan po na ating kilatising mabuti sapagkat ito po ay importante, mga minamahal. Okay? Mga kapatid, sa gabing ito ay pag-usapan natin inspiration, understanding the word inspiration more perfectly. Okay? Pag-usapan po natin yung inspiration. Marami pong mananampalataya, no? Lalo na yung mga nakaranas pumasok sa Bible School. At itinuro po sa atin ng paggamit ng mga lexicons. Pag sinabing lexicons, mga Bible Words Dictionary. Okay? At wala tayong tutol sa salita po ng King James Bible na meron siyang pinagkunan sa Greek and Hebrew. Talaga naman pong nag-i-exist naman po yung mga words na iyon. At naniniwala po tayo sapagkat ang ating King James Bible mismo, kapag wala po mismo doon sa pinagkunan, ay naka-italics po mga kapatid yung word. Kaya ganyan ka-faithful, ganyan po ka-honest yung mga translators ng King James Bible. At dito po mga kapatid sa 2 Timothy 3:16 ay ating mababasa ang ganito. Nakalagay po dun mga kapatid ay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At yung pong salitang inspiration po doon, sa Greek po, mga kapatid, ay theopneustos. Okay? Theopneustos. Yan po ang Greek po niyan. Naniniwala tayo na yan talaga yung Greek word. Pero hindi po tayo nagre-rely, mga kapatid, sa katumbas na meaning ng theopneustos sa mga lexicons ngayon. Okay? Kapagkat ito ay tinawag po na God-breathed. So, parang tapos na. Nasa past tense po. God-breathed. Sa Tagalog po ay hiningahan ng Diyos. So, ang scripture ay hiningahan ng Diyos. Yun po ang pagtinagalog po ninyo, mga kapatid. So, yun po ang ibig sabihin ng theopneustos, mga kapatid. God-breathed. Ayon po sa dictionary na available ngayon. So, ang tanong ay, gaano ka-reliable yung gumawa ng dictionary nagpapaliwanag ng mga words ng ating King James Bible, gaya po ni Strong's, ni Vines, at ng mga iba pa, mga kapatid, na nung nasa Bible School kami, ay talagang tinuruan kami paano gumamit nun. Mga kapatid, wala pong problema sa mga concordance, wala pong problema sa mga Bible Atlas, wala pong mga problema dun sa mga discoveries about the Bible. Pero pagka po ang pinag-usapan ay para bang magdududa sa pagka-translate nito. Kasi yung mga translators ng King James Bible ay talagang matindi po ang pagsusuri nila ng mga words. At inilagay nila yung pinaka nararapat na salita na katumbas po ng mga salita na yon sa Greek and Hebrew
at sa iba pang mga lengguwahe ng orihinal. Okay? Kaya ako po'y nagtitiwala ng lubos na itong mahigit 47 po ba or 50 plus, mga kapatid, na wala sa alaala ko yung exact number po ng mga translators ng King James Bible, mas nagtitiwala po ako sa kanila, okay, kaysa sa mga tao sa modernong panahong ito na gumagawa ng explanation kung ano ang meaning ng salita po sa King James Bible o dun sa original word na pinagkunan po sa King James Bible. Mas mainam pa na kung ano yung English word na nakasulat po dito po sa ating King James Bible, ay hanapin na lang natin ang meaning ng word na yon sa English dictionary mismo. Okay? Hindi na tayo babalik sa Greek and Hebrew sapagkat unang-una po mga kapatid, hindi po talaga tayo mga Pilipino, mas madali sa atin ang English. Okay? At ako'y naniniwala po na ang salita ng Diyos talaga ay nasa international language. Ito po ay nasa English language sapagkat ito ang global language sa ating pong panahon na ito. Okay? Maalala po ninyo, very observable that God is the author and the origin of any words. Okay? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang author ng language? Naalala niyo po yung nangyari doon sa Tower of Babel, mga kapatid? Now, if God is the author of language, gusto ko maunawaan po ninyo, yung Diyos na ito ay hindi loyal sa iisang language. Okay? Ano ibig sabihin ko? Hindi po siya namili ng isang lengguwahe na pwede niyang gamitin upang ang kanyang salita ay maipaalam sa tao. Okay? Ngayon, sa lumang tipan, makikita po natin na ang dominanting salita na ginamit po sa pagsulat ng mga scribes doon, mga kapatid, ay Hebrew. Okay? Nung pumunta po mga kapatid si Daniel, nung napunta po sila mga kapatid sa Babylon, ay nagsulat po, okay, ng bahagi ng kasulatan, kagaya ni Daniel, nagsulat po siya mga kapatid ng Bible, doon yung Book of Daniel mismo, hindi po sa Hebrew word, o hindi po sa Hebrew language. At pinayagan ng Diyos yun. Pagdating po sa New Testament, hindi na po Hebrew ang ginamit na original language sa pagsulat ng New Testament. Ang karamihan po mga kapatid ay, Greek. Tama? At yung Book of Hebrew, mga kapatid, ay hindi po sinulat sa Greek, kundi sa Hebrew mismo, sapagkat yun ay sinulat ng author ng Book of Hebrew, mga kapatid, naka-address yun sa mga Hebrew people mismo. Kaya hindi po ito Greek, hindi po ito sa Greek sinulat. Okay? May mga pag-aaral po na ganyan, mga kapatid, at sumasang-ayon naman po ako doon. So, kung mapapansin po ninyo, sa lumang tipan, ang lengguwahe, ang naginamit na dominante mga kapatid ay Hebrew. Pagdating sa New Testament ay Greek. So, ibig sabihin, ang Diyos hindi po loyal sa iisang language kung saan niya ipasusulat ang kanyang salita. Okay? Ngayon, bakit kaya Hebrew sa lumang tipan? Dahil ang nagbabasa nung salita ng Diyos noon ay mga Hebrew people. Sila lang. Okay? Hindi man binabasa ng mga Hintil before. Para sa kanila lang yan, sa mga Israelites. Right? Pagdating po mga kapatid, sa panahon ng Roman Empire na kung saan ay nasa ilalim po ng pamamahala ng Romans ang Israel that time, mga kapatid, at ang dominanting salita, ang global language, sabihin natin ang pinaka-dominanting lengguwahe ng panahon na yon, sila Alexander the Great, Greek,
mga kapatid. Panahon po yan ng ating Panginoong Jesus. Griego talaga, Greek po talaga. At doon po pinasulat ng Panginoon, pinayagan ng Diyos na doon isulat sa lengguwahe po ng Greek. So, ibig sabihin, 2 hanggang 3 hanggang 4 na po ang salita na original ng Diyos. Okay? Ngayon, nung dumating mga kapatid, ang international language, dumating yung panahon na ang international language or global language ay English. Ako po ay naniniwala na yung pangunahing 4 na language ng original Bible mula sa Hebrew, Aramaic, Greek, and Latin, mga kapatid, ay naisulat ng buo sa English. Ayan. Kaya ako po'y naniniwala, sumasampalataya ako na ipinreserve, pinanatili ng Diyos ang kanyang salita sa lahat ng panahon. Kagaya po ng kanyang promise doon po sa Psalms chapter 12, 6, and 7, mga kapatid. Okay? Kaya ako'y naniniwala na ang King James Bible, ang salita ng Diyos, kompletong salita ng Diyos, perfect, inspired sa ating panahon ngayon. Kasi kung hindi ka maniniwala na yan ay perfect and inspired, eh hindi ka rin makakatiyak na ligtas ka. Bakit? Paano ko yung Ephesians 2, 8 and 9? Yung pala ay mali, nagkamali pala. Mga kapatid, hindi pala yun yung tunay. Anong nangyari po niyan, mga kapatid? Umaasa po tayo sa hindi katotohanan. So, ang Diyos ay faithful. Ang Diyos, gusto ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao at hindi po papayag ang Diyos na masalaula ang kanyang salita. Bagamat ang mga writers, translators ay imperfect, God can use them to produce a perfect Bible. Kasi, from the very beginning, kailan ba nagkaroon ng perfect na writer ang Bible? Wala. Kahit nung isinusulat yung original, ang mga manunulat diyan ay sila Jeremiah, sino ba yan? Sino ba yung mga prophets po diyan? Okay, sila po ba yung mga perfect? Si David sumulat ng Psalms. Hindi naman sila mga perfect, makasalanan din po sila. So kung meron nag-translate ng Bible, kung iisa ang author ng Bible, kung paano ang Diyos ay gumabay doon sa ginamit niyang sumulat ng original Bible, kung naluma na yung mga parchment na yan, yung mga vellum na yan, mga kapatid, at kinakailangan ng i-transfer sa panibagong pagsusulatan ng Bible para ma-preserve ito, sa palagay nyo, pababayaan ng Diyos na magkamali kahit ni isa? Ulitin ko, ang perfect God ay kayang mag-produce ng perfect Bible na ginagamit naman niya ang imperfect persons of people. Because God is so powerful. Okay? Bagamat ito pong God-breathed na ito ay mukhang ayos naman, kagalang-galang at may pagrespeto sa salita po ng Diyos. Kasi God-breathed, hiningahan ng Diyos. Kaya lang past tense one-time act God-breathed. Okay? May D. Bagamat mukhang kagalang-galang ang ekspresyon na ito, nagbunga ito ng seryosong theological problem. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kapag ang inspiration ay pinababaw o nireduce sa iisang beses na paghinga ng Diyos sa nakaraang panahon. Okay? Maraming tao ang nagkakaroon ng conclusion na ganito, original autographs lang ang inspired. At ang mga kopya at ang mga translators, okay? Kasi, di ba, pag sinulat dun sa bato, sinulat dun sa balat ng hayop, sinulat po kung saan-saan mga kapatid, yung salita ng Diyos nung una, yung mga parchment na yan, okay? Mga pinagsulatan po ng Bible.
naluluma yun eh. So, kinakailangan ipasulat, ang tawag po dun sa manunulat ng Bible, yung mga scriba or mga scribes. Okay? Ngayon, kung sila po ang manunulat nito, mga kapatid, naniniwala po tayo na yun ay kopya na lang at translations. So, ang tanong, ito po ang pinagdidebatihan, yun ba ay meron pa ring inspiration? Yan. Kabilang ang ating King James Bible. Ito po ay translations lamang, sabi po ng iba. So, kabilang ito, mga kapatid. Ang tanong, ito po ba ay mayroong hininga ng Diyos? O wala? Okay, maya-maya po ay ating tatalakayin kung ano ba ibig sabihin talaga ng inspiration. Tahimik na inalis ng pananaw na ito ang living nature ng scriptures. Ibig sabihin, kapag ka po ang tunay na kahulugan ng God, ng Theopneustos sa Greek ay God-breathed, ay mga kapatid, yan po ay magkakaroon ng problema kasi lalabas na yung original lang talaga ang inspired at yung mga copies na to ay hindi na ito magiging inspired. Kaya may mga pastor, may mga big shots pastors na tahasang sinasabi nila na hindi, original lang ang inspired. Pagka po ganyan mga kapatid ay i-revisit natin kung ano ibig sabihin ng salitang inspiration. Okay? Ang mga patay na salita ay hindi nakapagbibigay buhay. Kasi po, okay, ang aklat na hindi inspired ay hindi maaaring tunay na maging profitable. Sabi ng Bible, okay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. So, kinakailangan yung salitang scriptures doon ay hindi lang tumutukoy doon sa original, kundi pati doon sa mga copies nito ay dapat ito ay inspired. You know why? Sapagkat wala nga pong pakinabang, hindi po profitable ang hindi inspired. Tandaan niyo po yon. Ha? Kaya kung sinasabi natin na mayroong pang power ang Word of God sa ating panahon ngayon, yung ginagamit nating Bible ngayon, halimbawa, itong hawak ko, itong King James Bible, kung sinasabi natin ito ay profitable, kapakipakinabang, at the same time, isasabihin natin ito ay hindi inspired, yun lamang original, abay, baka nalilito tayo kung ano ibig sabihin po ng inspired o ng inspiration. Ang kabaligtaran po ng salitang inspiration ay expiration. So, kung ayaw mo maniwala na ang hawak mong Bible na King James Bible ay inspired, so be honest. Sabihin mo na lang na expired yan. At kapag yan po ay expired, ibig sabihin, patay na. Di ba? Pag sinabi nyo dun sa tao na nag-expire na yung kanyang hininga. Ibig sabihin, huling patay na po siya, lumabas na yung hangin sa kanyang katawan. So, wala pong magagawa at hindi po ito magiging kapakipakinabang kung ito ay expired. Kasi pag sinabi mong hindi inspired, expired yun. Ibig sabihin, patay yung Bible na hawak mo kung hindi yan inspired. Pag sinabi mo namang yung original lang ang inspired, ang tanong, nahawakan mo na ba yung original? Kung hindi mo pa nakita at nahawakan yung original, aba, anong ginagawa mo sa pulpito? Bakit ka gumagamit ng Bible na patay? Bakit ka gumagamit ng Bible na hindi po nagtataglay ng hininga ng Diyos? Okay? Pero papansin nyo mga kapatid, pag binasa nyo yung Bible, paulit-ulit po na sinasabi ng Biblia na yung scripture na yan, yung salita ng Diyos ay buhay. Di ba? Ang salita ng Diyos ay powerful, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Mamaya po mababasa natin yung mga talatang iyan. Nasa introduction pa lang po tayo. At the same time, sabi na po ng Biblia mismo, ang salita ng Diyos ay mananatili ng walang hanggan. Magpakailanman at kailanman mananatili po ang salita po ng Diyos. Kaya ang inspiration ay hindi lamang tumutukoy sa paraan kung paano ibinigay ng Diyos ang kasulatan,
kundi kung ano mismo ang kasulatan. Okay? Dapat maintindihan po natin yan. So, number 1, the danger of the God-breathed reduction. Okay? Ano po ang panganib kapag naniwala tayo na ang meaning ng theopneustos ay God-breathed, hiningahan ng Diyos? Okay? Ano bang tama? Dapat ang salita ng Diyos ay may hininga ng Diyos o ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos? Okay? So, kapag yung hiningahan ng Diyos ay nawala na sa mundo, di wala nang inspiration. Yun po yung mindset ng iba. Kaya magandang nililinaw po natin ito ngayon, mga kapatid. So, number 1, under Roman numeral number 1, the danger of the God-breathed reduction. So, number 1, under that, the logical consequence of a one-time breath. So, ano po ang logical na resulta o consequence na kapag naniwala ka na ang Bible ay hiningahan lang ng isang beses? Kung ang inspiration ay nangangahulugan lamang ng minsang paghinga ng Diyos doon sa original manuscripts, ito ang magiging resulta. Natapos ang inspiration nang mawala na ang original autographs. Sige, i-digest po ninyo yung sinabi ko. Okay? Next, ang mga kopya at translations ay hindi na inspired. Yun pala ang reason bakit hindi naniniwala ang iba na hindi inspired ang King James Bible. Okay? Because of that meaning God-breathed, mga kapatid. Next, ang Biblia ay magiging historical record na lamang, hindi siya living word of God. Okay? Historical na lang siya, hindi siya living word of God. Pero mga kapatid, sinabi mismo ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Ang ginamit dyan ay is given, hindi was given. Okay? So, ibig sabihin, continuous po yung inspiration, mga kapatid. Hindi po siya one-time act. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Listen to this. Kung ang scripture ay profitable dahil ito ay inspired, listen, kung aalisin ang inspiration, pag sinabi ng isang pastor na hindi ito inspired, and then tataas-taas nyo pa sa pulpito nyo, this is the word of God. Yung pala naman, hindi siya naniniwalang buhay yan. Hindi siya naniniwalang inspired yan. Mga kapatid, mawawala po ang profit nito. Hindi yan kapaki-pakinabang kung hindi po yan inspired. Okay? Malinaw po na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ang may pakinabang lamang ay yung buhay, hindi po yung patay. Anong sabi po ng John 6:63? John chapter 6 verse 63. The Bible says, mga kapatid, John 6:63, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are a spirit and they are life. So kung yung salita ng Panginoon na sinasalita noon verbally, mga kapatid, ay naisulat sa titik o sa letters. At yan nga po, naging Bible na nga natin ngayon, mga kapatid. Sa tingin po ninyo, nawala po yung bisa nun? Halimbawa, yung sinasabi ko ngayon ay mailagay sa written word. Okay? Hindi ba parehas lang yung sinabi ko at saka yung nakasulat? Ganon din po, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ang Bible po ay spiritual book. Mamaya po pag-uusapan natin. Nasaan ba ang inspiration ng Bible? Nasa cover ba nito? Nasa papel ba ito? Nasa ink ba ito?
Nasaan? Nasa kulay ba nito? Nasa font na ginamit ba? Ah? Okay? Dapat maintindihan po natin yun, mga kapatid. So, number two, examining the Greek word theopneustos. Hindi tayo magaling sa Greek, mga kapatid. At ang pinagbatayan, basta't ako'y nagtitiwala doon sa mga translator ng King James Bible, na tama ang kanilang pagka-translate ng salitang theopneustos. Ang katumbas nitong salita sa English ay inspiration of God. Inspiration of God. Theopneustos. Yan ang ibig sabihin. So, ang salitang isinaling inspiration of God sa 2 Timothy 3:16, yun nga po yung theopneustos na salita. Ang masusing pag-aaral dito ay hindi sumusuporta sa lifeless concept ng God-breathed. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala, mga kapatid, na ang tunay na meaning niyan sa English ay God-breathed, past tense. Hindi po. Hindi po siya, hindi po yan mismo ang kanyang meaning. Okay? Ngayon, sa kagaya ng sinabi ko kanina, tignan natin mismo sa English Dictionary kung ano ang meaning ng inspiration. Bakit yan ang pinili ng translator ng King James Bible? Ano bang ibig sabihin ng salita pong theopneustos, na kung saan ay inspiration of God ang pagkaka-translate nito, mga kapatid? Theo means God. News, okay? Mula sa salitang pneuma, okay? Parang pneumonia. So, yung may kinalaman sa paghinga. Okay? Yung po yung sakit na pneumonia, mga kapatid. May sakit sa paghinga. Okay? May sakit sa baga. Yan, kung saan nandun po ang part ng katawan na nagpo-produce para tumutulong para tayo makahinga ng ayos. Okay? So, tatlong salita, theopneustos. Theopneustos. So, yung theo means God, news mula sa salitang pneuma, na kadalasan po ay isinasalin na spirit. Okay? Spirit. Ang tos, mga kapatid, ay suffix na nagpapakita ng divine action. So, sa halip na mag-emphasize ng isang nakaraang paghinga, sa halip na yun ang idiin natin na hiningahan ng Diyos, okay, inilalarawan ng salita ang spiritual action. Kaya po, mga kapatid, kung ating iisa-isahin yung word na yon, ay God is Spirit in action. Ayan. So, ibig sabihin, yung Spirito ng Diyos ay gumagawa doon sa mga salita ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng inspiration. Mayroong buhay, may ginagawa, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos doon sa mga salita. Kaya ang theopneustos ay natural na umaayon sa English word na inspiration of God, na taglay pa rin ang yung root ng salita na kung saan ay spirit. Okay? Yun po yun, mga kapatid. Number 3, Roman numeral number 3. Inspiration describes nature, not merely origin. So, pagka pinag-usapan ng salitang inspiration, hindi po niya na dinidescribe yung pinagmulan lang nito, kundi mismo yung kalikasan, yung nature noon, mga kapatid. So, ang inspiration ay hindi lamang nagpapaliwanag kung paano nagkaroon ng salita ng Diyos o ng Scripture. Ipinapakita rin nito kung ano mismo ang kalagayan o kalikasan ng Scripture. Ayan, sige, magbabasa na po tayo ng marami pong mga talata ngayong gabi under po ng Roman numeral number 3, inspiration describes natures, not merely origin. Number 1, the Word of God is a spirit and life. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng
definition tungkol sa kalikasan o sa nature ng kanyang salita. Nabasa na po natin kanina ito. Babasahin ko ulit. Ano? John 6:63. Anong sabi ng Panginoong Yesus? It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen? Kung ang mga salita ng Diyos ay espirito, mga kapatid, o spirit, ha? Kung gayon, ito ay buhay. Oh. Sinabi ng Panginoon Jesus they are spirit and they are life. So, buhay po ang salita ng Diyos. Ito pong hawak ko, mga kapatid, every time na aking babasahin po yan, kumikilos, gumagawa ang Espiritu ng Diyos habang binabasa ko, habang pinapaliwanag ko, may buhay ito, may kakayahan itong mag-convict, may kakayahan po ito mga kapatid na magligtas. Mamaya po, atin pong iisa-isahin po kung ano po ang ginagawa ng Word of God kapag atin po siyang naririnig o binabasa. Kasi buhay nga po yan. Amen. Hindi yan ordinaryong aklat. Okay? So kung ang salita ng Diyos ay buhay, hindi po ito pwedeng ikulong. Ha? Hindi ito pwedeng ikulong sa tinta, sa ink, o sa mga nawalang materyales kung saan inilagay ang salita ng Diyos. Hindi yun mismo ang kailangan. Hindi yun mismo ang kasi pag sinabing spirit, intangible kasi yan mga kapatid Hindi po nahahawakan. Kaya po ang salita ng Diyos ay yung naririnig nyo, pagka binabasa ng pastor at pinapaliwanag ng pastor, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So every time po na ang salita ng Diyos ay binabasa, pinapaliwanag, pinapahayag, buhay po yan. Magki-create po yan ng pananampalataya sa puso ng tao. Kaya hindi po natin uulitin ko, hindi natin ikukulong ang inspiration doon sa original. Manuscript or autograph. Hindi po. Nandun mismo sa salita. Okay? So number 2, Scripture is actively living and operating. So number 1, the word of God is spirit and life. Next, Scripture is actively living and operating. Tingnan po ninyo ang sinasabi dito mga minamahal sa Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. The Bible says, anong sabi ng salita ng Diyos? For the word of God is quick. Buhay. Amen. And powerful, makapangyarihan, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, maliwanag po na ang salita po ng Diyos mga kapatid ay active and nagtatrabaho. Operating ito. Hindi sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay buhay noon. The Bible says, the Word of God is quick. Hindi sinabi na, the Word of God was quick. Kundi is quick. Ibig sabihin, nasa present tense. Nangangahulugan po, hanggang ngayon, buhay pa rin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ang salita lang ng Diyos ay nasa original, kawawa tayong lahat. Wala tayong salita ng Diyos. Wala. Pero hindi yun ang belief natin. Naniniwala tayo na ang ating King James Bible ay inspired. Buhay po ito, mga kapatid. Amen! Amen! Sabi nga po ng isang pastor, you have no business to preach that book in your hands if you don't believe that it's living, it is alive, it is powerful. Because yan ay, ayon sa kanila ay, pag pinaniwala mo hindi inspired yan, yun nga po, hindi expired.
Ganun lang naman kasimple yun, mga kapatid, eh. Di ba? So, number 4, Roman numeral number 4, the life-giving power of the inspired word. Amen. So, meron pong pagbibigay buhay. Okay? Pagbibigay ng kapangyarihan. Ito pong salita ng Diyos. Paulit-ulit na pinatutunayan po ng Biblia na ang salita ng Diyos, the Word of God, ay life-giving. Amen? Ngayon, hindi lamang noon. Okay? Now, ano po ang verse doon? 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Anong sabi rin po rito? 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. O, paano ba yan, mga kapatid? Ang salita daw ng Diyos ay buhay at nananatili magpakailanman. Kung ang buhay o ang inspiration, mga kapatid, ng salita ng Diyos ay nasa original lang yan, ay nako, wala na. Wala nang maboborn again. Ha? Kasi sabi yan, being born again, not of corruptible seed, ha? But of incorruptible, by the word of God. O, nasan yun? Nasan ang word of God? Kung yung po ay original lang, mga kapatid, wala kang original. Ang nasa atin ay copies and translations. Paano yan? At ang sabi ng Bible, which liveth and abideth forever. Next, Proverbs 4:20 and 22. The Bible says, my son, attend to my words, incline thine ears unto my sayings, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Paano yan? Kung ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay original lang, hindi natin masusunod to. Yung mga anak natin, hindi masusunod yan ng mga anak natin. Kasi sabi ng Bible, my son, attend to my words. Kung original lang yun, wala tayong original, mga kapatid. At ang sabi, for they are life. Kung wala tayong original, edi wala din tayong buhay. Consistent, mga kapatid. Anong pang sabi ng Matthew 4:4? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kung hindi inspired ang King James Bible, we have no daily bread. Daily spiritual bread. Ha? Sabi ng Bible, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, sa physical bread, kundi sa bawat salita ng Diyos. Paano yan? Kung walang salita ng Diyos at nasa original lang, kung hindi ito inspired, mga kapatid, edi hindi pala tayo makakakain ng salita ng Diyos. Hindi pala makakakain ng ating spiritual na kalagayan. Okay? So, number 5, Roman numeral number 5, the quickening word in the Psalms. Tingnan po ninyo mabuti. Sa Book of Psalms, napakadaming salita. Yung quicken na yan. Buhayin mo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos talaga nagbibigay ng buhay. Tingnan po ninyo ang Psalms 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. See? Ang bumubuhay sa nadi-discourage na tao, walang comfort, may affliction, wala siyang ibang asahan. Si David ay walang ibang inaasahan kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, bumubuhay ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 25, sabi ng Bible, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. Kaya po, ang salita ng Diyos talaga may quickening power. Okay? Psalms 119 verse 107, I am afflicted very much. Quicken me, O Lord. Look at this. According to thy word. Kaya itong salita ng Diyos na ito, nakabubuhay talaga to. Psalms 119 verse 154,
plead my cause, and deliver me. Quicken me according to thy word. Oh, paano yan? Psalms 19 verse 7, kinakanta pa natin to. The law of the Lord is perfect. Look at this. Converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, kung ang salita ng Diyos ay hindi inspired at hindi po ito nag-e-exist po ngayon, kung hindi po ito kung ang ating binabasa ngayon ay hindi po inspired, mga kapatid, di ba walang conversion na magaganap? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Wala pong masisave kung hindi po inspired itong ginagamit natin, mga minamahal. Amen? Okay? So, number six, mga kapatid. Where inspirations truly resides. Ayan. Saan ba talaga nakalagak ang inspirations? Saan? Ang inspiration, mga kapatid, ay hindi nananahan sa papel. Hindi rin po nananahan sa tinta. Ha? Hindi po nananahan sa printing presses. Kaya mga kapatid, wag tayong masyadong cynical and dogmatic at sabihin natin na, ay, di ba, ang dami na mga Bible apps ngayon na Bible. Wala pong problema dyan. Ang problema dyan, habang ikaw ay gumagamit ng Bible app sa iyong cellphone o sa tablet mo o sa computer mo, ay nadidistract ka kasi, nagpa-pop up doon yung notification sa iyong messenger. So, hindi ka makafocus. Kaya mas maganda pa rin, recommended pa rin, gumamit talaga ng physical Bible, mga kapatid. Pero gayon pa man, wala bang pakinabang yung ginagamit natin sa ating Bible app? Meron po yan. Kasi ang inspiration ng Word of God ay wala nga po doon sa electronic device na ginagamit po natin sa apps or sa papel o sa tinta o maging doon sa printing press. Ito po ay nananahan mismo sa mga salita ng Diyos dahil ang salita nga po ng Diyos ay Espiritu. Amen? Kaya malinaw po, the flesh profiteth nothing. Or pwede po nating isipin o sabihin na yung flesh doon tumutukoy sa tinta, tumutukoy doon sa printing press, tumutukoy doon sa papel. Sa madaling salita, yung tangible things, yung material things, hindi yun ang talagang nakakapagbigay profit. Kasi sabi dito, the flesh or the material profit nothing. Ang nakakapagbigay pakinabang ay ang spirit ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit yung bulag na hindi nakakabasa, naririnig na lang po ang Word of God, may power, mga kapatid, ang salita po ng Diyos. Amen? Kaya ang focus po ng inspiration, mga kapatid, hindi lamang ito yung gawa ng Diyos o yung act of God sa pagbibigay po ng kasulatan sa atin, kundi ito ay buhay na nananatili at kumikilos, mga kapatid, sa mga taong nakababasa nito, nakarinig po nito. Kaya buhay na buhay ang salita ng Diyos. Amen? Huwag na huwag po kayo sanang maniniwala at huwag maiingganyo doon sa mga sumisigaw na mga nagsasabing hindi inspired ang Bible nyo o ang Bible ng King James Bible. Pag naniwala kang inspired dyan, kulto ka. So be it. Okay lang tawagin kulto. At least nagtitiwala tayo, naniniwala tayo sa Panginoon na ang kanyang salita ay iningatan talaga niya. Kasi yun ang promise niya. Ngayon, halimbawa, nawala ang inspiration, nawala, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa atin ngayon at hindi mapagkakatiwalaan itong Bible nating hawak ngayon, mga kapatid. Sino po ang tunay na author ng Bible? Di ba ang Diyos? Kung nawala sa sirkulasyon ng mundong ito ang salita ng Diyos at ang inspiration po ng Word of God ay nasa original lang, which is wala ng original. Tanong, sinong bigo? Tao o ang Diyos mismo? Hey, hindi nabibigo ang Diyos. Tama ang sinabi niya. Ang kanyang salita di mawawala. Amen? Langit at lupa, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen, mga kapatid. Okay?
Number seven, the loss of spirit in modern translations. Ito po, marami po mga kapatid sa mga translation na iba sa King James Bible ay wala na. Tinanggal na po yung, hindi ko sinasabing wala nang salita ng Diyos sa NIV, may salita pa rin ng Diyos doon, kaya lang po, corrupt, mga kapatid. Corrupt. Okay? At hindi ko sinasabi na kapag hindi King James Bible ang iyong gamit ay hindi maliligtas ang tao, hindi po totoo yun. Kasi nga po mga kapatid, ang mayroong inspiration mismo, yung pong salita ng Diyos. Amen? Meron po siyang espiritu ng Diyos. Kaya, hindi tayo naniniwala, lilinawin po natin, hindi po tayo naniniwala na kapag hindi King James Bible ang gagamitin, eh hindi masisave. Okay? Kahit wala kang dalang Bible nga, memorize mo lamang mga kapatid, yung tungkol po sa, yung verse mga kapatid, tungkol sa kaligtasan ni hindi po sa gawa. Wala kang ipinapakitang physical Bible, pero kapag naniwala yung tao na yun, ligtas din yun. Why? Because na-memorize mo na eh. Yung inspiration ng Word of God, nandun mismo sa words. Nung sinabi mo, nung dinictate mo, may kapangyarihan po yun. Example, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgments. Hebrews 9:27. Now, kung ano nakasulat, lumabas lang sa bibig ko. Tanong, hindi ba yun inspired? Yun, mga kapatid. Kasi kung hindi inspired yun, edi expired. Hindi makapagbibigay buhay, hindi pwedeng makapagligtas ang patay na salita ng Diyos. Ha? Ang mga modern versions, gaya po mga kapatid ng NIV, pinalitan po nila yung inspiration na breath, hininga. At ang iba naman mga kapatid ay ginagamit yung breath out. Ibig sabihin, hiningahan. Okay? Past tense pa rin yung breath out. Sa paggawa nito mga kapatid, nawawala yung spirit, yung salitang spear. Kasi yan, inspiration yan eh. Pero tinanggal ng bagong versions yan, ng ibang version, ginawang breath out or breath. Okay? Kasi yun ang root word ng inspiration ay spear. Okay? Humihina po mga kapatid ang connection ng mga modern versions sa Spirit of God because sa kanilang pagsalaula ng salita ng Diyos. Pero yun, napakaraming salita ang kanilang binabago. At sa totoo lang, hindi mo sila naniniwala sa Bible, mga kapatid. Okay? Marami po ang gumagamit ng Bible, pero di naman talaga naniniwala sa Bible, mga kapatid. Tandaan po ninyo, hindi kailanman inobliga ng Diyos ang mga believer na matuto ng Greek at umasa sa mga lexicographers, sa mga gumagawa. Ako kapatid, hindi ako umaasa, hindi ako nang hihingi ng paliwanag ni James Strong at ni Vines sa kanila pong mga Bible dictionary. I don't believe that. Ha? Masipag lang tayo magbasa ng Bible, tignan natin ang context, tignan natin ang dispensational settings. Okay, solve out na. Kaya na nating maunawaan ng Bible. We don't need any expertise sa Greek and Hebrew original language and sa mga lexicons na yan na available ngayon mga kapatid. Nangako ang Diyos na napakaliwanag, mga kapatid, na ang kanyang salita ay kanyang iingatan. Okay? Anong sabi po sa Proverbs 8:9? Proverbs 8:9, they are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. So, mga salita ng Diyos daw ay napaka-simple, napaka-plain sa mga may unawa, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng helps ng iba. Pwede tayo magbasa ng mga encyclopedia about the Bible, pero kapag ka po yung word for word ng ating Bible ay i-define ni Strong, define ng ibang lexicographers, I don't use that. I will not use that. And matagal na akong hindi gumagamit yan. By comparing verse to another verse, nakikita po natin ang kahulugan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang King James Bible ay may built-in dictionary. Amen. Anong sabi mga kapatid ng Psalms 119 verse 130? The entrance of thy word giveth light. It giveth understanding to
the simple. O, paano yun? Kung walang Word of God ngayon at nasa original lang yan, edi hindi makakapasok ang salita ng Diyos sa puso, sa isip ng tao, and therefore, wala pong ligtas. Wala. O, ang ligtas lamang yun nakahawak ng original. Okay? Pero, praise the Lord, mali po yung ganong pananaw. Hindi totoo na hindi inspired ang ating King James Bible. Ha? Okay? Ang Bible inspiration ay hindi isang relic sa nakaraan. Tandaan niyo yan. Ito ay kasalukuyan at mananatiling buhay ang Espiritu doon mismo sa mga words. Ang Word of God ay hindi lamang listahan ng mga revelation ng Diyos. Hindi lang ito talaan, mga kapatid, ng kasaysayan, mga kapatid. Ito mismo ay buhay. Ito mismo ay living revelation. Ito po ay makapangyarihan, mga kapatid. Amen? Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. So, ang pag-reduce, ang pagpababa, mga kapatid, ng tunay na kahulugan ng salitang inspiration, mga kapatid, ay sinasabi natin na para bang sinakal natin at wala nang hininga, wala nang buhay. Okay? Paulit-ulit po na pinatutunayan mismo ng Biblia na the Word of God are Spirit, that the Word of God are life, at ang salita ng Diyos and God's words, what? Abide forever. Amen? Mga kapatid, I believe na kahit kaunti lang itong ating discussion, I do believe na inyo pong nabasa, nakita yung mga verses na yan, at I'm praying to God na matanggap nyo po na inspired talaga ang ating Biblia. Ulitin ko, pag sinabi nating inspired ang King James Bible, we just believe that ang Espiritu ng Diyos ay nandyan. Kaya kapag tayo po ay nagtuturo, nagpipreach, mga kapatid, may ginagawa yang pakinabang sa bawat nakikinig. Amen?